7 a.m. 7 a.m. ang oras ng pinakamaganda kong gising kapag may trabaho sa umaga. Pero sa araw na to, gumising kami ng mas maaga dahil inaya kami ng trupa ng kasama ko sa trabaho at gagala daw kami sa Puchon Art Valley na matatagpuan sa Puchon City dito sa South Korea. So ayun nga, handa na nga kami para gumala at ihahanda lang natin yung bike natin para magamit mamaya. Ito yung mga lugar na ini-imagine ko noong gabi bago ang araw na to. Hindi ko maipagkaila na na-curious ako kaya nag-research kaagad ako dahil gusto kong malaman kung ano ang expectations ko bago ako nag-decide na sumama sa kanila. Isa sa mga nasa listahan na nakita ko ay ang abandonadong granite quarry ng mga Koreano ilang dekada na ang nakakalipas na siyang pangunahing atraksyon sa lugar na to dahil sa napakalinaw na tubig nito na dumadaloy mula sa bukal at sa tubig ulan kapag tag-ulan dito. Meron ding monorail na pwedeng sakyan para makita ang kagandahan ng mga view sa lugar. Ang Museum of Astronomical Science Center, Sculpture Park, at ang pinakagusto kong ma-experience ay ang magkape. Coffee is life, ika nga, at masarap daw ang kape dito. Excited nga kami ng kasama ko at ang usapan namin ay 9 a.m. kami magkikita-kita doon sa napag-usapang lugar which is sa Seoul Station. 7:45 pa lang ng umaga ay nagbike na kami papuntang bus station. Oh, grabe lamig. Tinis ko yung sakit ng tinga ko. Para di magulo yung buko, dapat maguhod ako eh. Tiniis namin ang Bukong lamig sa na sarili. nasa negative 4 degrees Celsius para matuloy lang yung aming gala. At pagdating naman namin sa bus station, hinihintay din namin yung isa pang magiging kasama namin sa araw na to. 16 minutes pa naman bago makarating ang bus namin. Umupo na rin ako dito habang nagbabrowsing sa internet. After 16 minutes, dumating na yung bus pero yung kasama namin hindi pa kaya naghintay ulit kami ng isa pang bus. At dumating ulit yung bus, wala pa siya, naghintay ulit kami. At last dumating na rin ang kasama namin ng mga 8:55. Mag-hi ka muna sa vlog ko, pre. Sumakay na rin kami ng bus papuntang Subway Station. At pagkatapos nakadalawang lipat pa kami ng train para marating lang ang Seoul Station. Dahil doon nga kami magkikita ng isa pa naming magiging kasama. Nang makarating na kami sa Seoul Station, yung tatagpuin sana namin ay dumiretso pala sa Yongsan Station. Dahil doon na daw kami kakain. Nandun ka pa nga rin, pre. Doon nga. Di nga ako tumayo. At this moment nga pala, Abala ka ay rin. 10:30 na ng umaga. At 1.5 hour behind na kami sa napag-usapan. Ito na ba yung ano? Seoul Station? Parang Gilmore lang ah. Iniba na yung pangalan. After 10 minutes, dumating na rin siya sa Seoul Station at nagkita na nga kami. Saka dumiretso pa kami ng Yongsan para kumain. Hindi dahil walang makainan na mas malapit, kundi gusto lang naming doon kumain. Ayan oh, order. Pagkain. Dito kami kumain sa KFC. Pero habang kumakain kami, nagchichik na ako kung ilang oras pa ang biyahe papunta doon sa Puchon Art Valley. Dahil mag-aalas 12 na sa mga oras na to. At yun nga may dalawang choices kami. Una, kapag magbabas at train kami, aabutin kami ng 2 hours mahigit sa biyahe. Tingnan mo nga yan, oh, may tulay sa ibabaw. Oh. Pero kapag magtataksi naman kami, nasa 50 minutes lang ang biyahe. Kaya kinumbinsi ko silang magtaksi na lang at pumayag nga sila. At pagkatapos namin kumain, ay lumabas na kami para maghanap ng taxi. Nilibot na namin ang labas para makahanap lang ng taxi. Pero walang pumapayag na pumunta sa lugar na pupuntahan sana namin. Hindi namin alam kung bawal o baka tinamad lang yung mga driver. Kaya wala nang ibang choice kundi magbabas at train na lang kami. At habang pabalik na kami sa subway station, bigla kong naisip na gipit na kami sa oras dahil bandang alauna na ng hapon sa mga oras na to. Kaya nag-decide na akong wag na lang tumuloy. Dahil napifeel kong ayaw rin talagang pumunta doon nang kasama namin dahil trip niyang uminom lang at mag-noribang. Kaya di ko na rin pinagpilitang mapuntahan namin yon sa araw na to. At dahil ayoko ring uminom, kasi nga iba ang napag-usapan, inaya ko na lang silang pumunta sa Lotte World Tower. Ang pinakamataas na building dito sa South Korea na may 123 stories. Ngayon napapayag ko nga sila kahit nagpaparinig na yung iba kong kasama na magtatagay na nga lang daw. Good boy ako that day, hindi ako uminom. After 35 minutes,
narating na rin namin ang Lotte World Tower at excited na akong matungtungan ang kanilang glass floor na may 478 meters ang taas mula sa lupa. Pero syempre, pagdating namin doon, hindi rin mawawala ang picture taking kasabay rin ang pagkalito namin dahil parehas kaming first timer dito at hindi namin alam kung nasaan ang entrance paakyat ng building. Kaya nagtatanong-tanong na lang kami. Papasok tayo. Susubukan natin umapak doon sa, ano tawag doon? Glass supply? Parang dito nga. Dito yan. Ha? Dito ba? Hindi ko alam. Hindi ko ba napuntahan to eh. Mall, sa mall yata to? Amusement park ano? Ito yung may entrance kanina. At pagdating namin doon, nagulat kami sa haba ng pila. Tapos pipila Lumabas na rin na kayo. sana kami. Kaya lang ibang pila pala yung napuntahan namin. Kailangan pa pala naming bumili muna ng ticket. At kapag meron na, saka pa lang kami Oo. pipila dito. Magbabayad na lang Ang tayo. regular price nga pala ng ticket ay nasa 31,000 Korean won. Kasi para o katumbas maka-discount. ng mahigit kumulang 1,250 pesos. Kaya lang Pila, nagkaroon kami pila, ng discount pila. dahil apat kami. Naging 23,250 Domestic Korean na won yata. na lang Pero- o 950 pesos more or less para sa bawat isa sa amin. Pumila kami dito para sa elevator na sasakyan namin. Ang katapusang pila. Wow, grabe. Di sumasakit pa mo, pre? Parang di sanay ah. Ito palang elevator nila dito na tinatawag nilang Sky Shuttle ay isa sa pinakamabilis na elevator sa buong mundo na kaya kang dalhin mula sa second level basement hanggang sa 117th level sa loob lamang ng 1 minuto. But na ta, 117. Nang nasa itaas na kami, meron pang patalastas bago kami pinapasok sa loob. Kulang ba tayo dito? Mali yata yung ano natin, pre. Mali. Napuntahan natin. At doon na nga, nasa loob na kami. Kaya nilibot kaagad namin ang lugar at inapakan nga namin yung last floor nila. Nanginginig rin ako dito. Pero yung isang kasama namin, hindi talaga tinry na umapak kahit isang paa lang. Sa dami nga ng tao dahil holiday sa araw na to, ay nag-aagawan pa kami sa pagkuha ng litrato. Mas malinaw, oh. Ang ganda pa sa baba, oh. Iba't ibang lahi ang makikita mo dito na pare-parehas lang ang gusto. Yun ay ang ma-experience ang last floor na to. Pero hindi pa dito nagtatapos ang adventure na gusto ko. Dahil meron pang nasa itaas na tawiran ang gusto kong subukan. Kaya lang sinarado nila sa araw na to. Sarado ngayon. Sayang, next time na lang. Putik. Baba lang naman eh. Ba't? Pag-aasa na lang tayo? Di oh. Saan ba tayo kanina? Dito, di ba? Dito yun. At nang nalibot na namin lahat at nagsasawa na rin sa kakakuha ng picture, maya-maya nagsibabaan na kami. At pagkababaan na namin, ay naghanap kaagad kami ng mapagkainan dahil yung kasama naming isa ay napakagutumin. Pre, labas tayo? Kakain, di ba? Kain tayo. At sa paglabas nga namin, ay wala kaming mahanap na kainan at ang natatanging nakita namin ay ang 7-Eleven at least. Makapagmerienda man lang kahit ramen. Basta kay 93, dapat Grabe ang pawis ko dito dahil sa anghang ng noodles na nabili ko. At dito nga pagkatapos nga namin kumain ay naghihiwa-hiwalay na kami. Kami ng kasama ko sa company ay ginabi na ng makarating sa bahay. Sa sobrang pagod ng katawan ko sa araw na to ay nakatulog na kaagad ako. Hindi ako napagod sa kakalakad. Napagod ako kakaikot dahil pare-parehas kaming hindi pa kabisado ang mga lugar na pinuntahan namin. Saklap, di ba? Pero nakaka-enjoy. Lesson for this vlog. Always plan ahead. Kapag may lakad at dapat pare-parehas kayo ng plano ng mga kasama mo kung gusto nyong matuloy ang lakad nyo. Pero sabi nga nila, laging drawing ang nangyayari kapag pinagplanuhan ang lakad. Kaya mas maganda na rin sigurong wag na lang kayong magplano. Overall, mas exciting ang gala kapag wala sa plano. Nandito tayo sa Guray. Bababa tayo sa Seoul Station. Sa pinakadulo. Hanggang dito na muna. See you next vlog. Ingat! Ayun.
Di niya alam na ninigarilyo ka o di niya alam na gumala ka. Tago mo yung sigarilyo mo.